people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong April. So, syempre, happy April sa atin lahat. Nako, excited ako dahil malapit na nga ang Songkran dito sa Bangkok, Thailand, Songkran Festival, kung saan syempre makakasama ko si RJ Ignacio, charot. And then of course, ayun din, so syempre excited din ako dahil mag-birthday ng aking best friend na si Rona LB. So yun, at saka si Papa Anthony. So magkasunod yung birthday nila, April 23 and April 24. So happy birthday. And then of course, ayun din, syempre gusto ko rin magpasalamat syempre kay Madam Catherine Kane. Thank you so much sa pagmamahal at suporta. And then, ayun, so syempre, sa walang samang sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal. Sa mga bago natin subscribers, hello. Kaya naman, may shoutout kayo sa akin ngayon. So, syempre, shoutout tayo kay Robert Casanyas, Drick Magic, Mylene Sulit, Barbet Elizalde, Chris Jimenez, Russell, Yaya Muhammad, Victor and Michael Tanada, Melinda Martinez, Dave Velasquez, Ricardo Jr. Kinyusala, Cesar Anyunuevo, James Baluyot, thank you. And then Chris Jimenez, maraming salamat. Rosario Balendres, maraming salamat. Lara High 5 Key, Snake Gem, si Claire Ingles, Ronnie Guevara, maraming salamat sa inyo. And then, of course, baka makalimutan ko ang aking best friend na si, nawala na, ayun, si Jervin and Carlos Magat. Thank you so much. Syempre, si Madam Henrietta Solidad, Jenolyn Napaton, and then, syempre, si Attorney Cornelo Dilad and Maverick. At syempre, hindi mawawala sa listahan natin si Edhi at ang nag-iisang reyna ng Binibini Pilipinas na si Christine Ann Perez, ang aking reyna dito sa Mama Sam Vlog. So yan, thank you so much sa inyo sa suporta at pagmamahal. Yung iba nagre-reklamo, sabi gano'n, haba-haba naman ng mga pagpapasalamat mo. Kung wala sila kasi wala itong channel ko. And then kung wala ka rin, di ba? Kaya yon. So shout out sa inyong lahat. Anyway, eto na, marami tayong hatid na chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una natin chika, final screening ng Binibining Pilipinas, magaganap na this coming April 2. Anong chika mo dito, Mama Sam? Syempre, excited ako kung sino nga ba ang magiging officially candidates ngayon taon na to ng Binibining Pilipinas 2025. Balita nga natin ay madadagdagan ang corona ng Binibining Pilipinas. Thanks God. Kasi syempre, mas maraming corona, mas exciting yan. At alam mo yon, opportunity din sa mga kandidata natin na maipadala sila sa international pageant. Kaya natutuwa ako na balitang madadagdagan ng isa, maaring dalawa pa. O, di ba? So, sabi nga ganon, once you are binibini, you're always a binibini. Kaya naman, syempre, nandito pa rin tayo at nakasuporta at nagpatuloy na nagmamahal sa Binibining Pilipinas. So, yun, congratulations, syempre, sa Binibining Pilipinas na mananatili talaga ang Binibining Pilipinas sa buhay natin lahat. Di ba? Kaya naman, Binibining Pilipinas, laban. O, di ba? So, good luck talaga sa magiging officially candidates dyan. At malalaman nga natin yan sa April 2 na. O, di ba? Excited ka ba? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Antonio Porcil may pasabog. Sabi niya, also, I have surprise for all my fans from the Philippines. Stay updated.
ano kaya tong drama ng lola mo? Actually, meron siyang bagong album din na nirelease. Katulad din ng ating Reyna na si Michelle D. Na kare-release lang ng single album niya na Reyna, 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 Reyna. Di ba? So, yun. Si Antonia meron din. Meron din siyang Reyna, Reyna. Hindi pala. Hindi Reyna. Ewan ko kung ano naman sa kanya. Baka Queen, 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 Queen. Di ba? Queen A, Queen A, Queen A, Queen A. Ganon. So, hindi ko alam. Pero ayun, ang nabalitaan ko, meron nga siyang inirelease din na single album dito sa Thailand. And then, hindi ko alam kung ano yung pa-surprise niya. Baka sasali na talaga siya sa pageant ng Miss World. Abangan natin yan. So, yun. So, syempre, excited tayong lahat para kay Antonia. Lalo na may mga Filipino people din talaga na nagmamahal kay Antonia Porcel. At abangan natin yan. Yes, Antonia, kamahal-mahal yan. Napakabait na rin na yan. At isa ako sa mga nagmamahal sa kanya. Di ba? Kaya good luck kay Antonia. Kung ano man yan. Nako. Wag naman sana sumali sa Miss World kasi nakakaloka, di ba? So yun, so nakakakaba. Anyway, so malalaman natin. At ito ang sumunod natin, chika. Cyril Payumo. Handa na para sa magiging laban niya sa Miss Charm. Yes, talaga namang pinaghahandaan ngayon ni Cyril Payumo ang kanyang magiging compete sa Miss Charm 2025. Matagal-tagal pa naman to sa December, pero alam mo, excited na si Cyril Payumo dahil talaga lahat ng aspeto at pinapanatili niya ang kanyang sarili na talagang punong-puno ng charming, di ba? Maganda naman si Cyril Payumo. Wala naman akong masabi. Talagang habang tumatagal ay gumaganda siya at parang feeling ko mananalo to ng Miss Charm dahil nakita nyo naman yung beauty na meron si Cyril Payumo ay palaban at talagang ma-eksena ng bonggang-bongga. So, na-excite ako para kay Cyril dahil kung siya nga yung inilaban natin nung nakaraan ay nako, baka tayo ang nanalo. Pero syempre, sabi ng ganon, wait the perfect timing. Kaya ito na kaya ang perfect timing na hinihintay ni Cyril para makoronahan siyang bago Miss Charm 2025. Yan yung abangan mo. Ikaw ba, naniniwala ka ba na kaya ni Cyril Payumo makuha ang corona sa Miss Charm? So, ikaw ba, nag-aabang ka rin ba sa kanya? For sure, yes. Dahil naniniwala ka na may charm talaga siya. In fairness kay Cyril, maganda. Di ba? So, talagang masasabi ko, palaban, di ba? At ito, palaban, ano daw ang masasabi ko sa copycat ng gown from Miss Grand Thailand candidates na si Lampang. Si Miss Grand Lampang, ginaya daw si Miss Grand International sa kanyang evening gown o yung pa-Indian look. Well, siguro na-inspired siya and then papansin, gusto niya na mapansin siya na parang paglabas niya, wow, another Rachel, di ba? Rachel, another Rachel sa competition ng Miss Grand. Actually, kahit din naman ako, yun din yung naisip ko, kinapi nila, ganon. Pero kasi, wala namang masama dahil maaaring na-inspired sila dito sa evening gown na ipinakita noon na lumaban si Rachel sa Miss Grand International. And then talaga naman, ang ganda naman talaga ng pasabog. Kaya lang, ayun nga lang, lumabas na parang wala kang originality. Lumabas na parang hindi mo kayang mag-create ng sariling sayo. Kasi di ba, dapat sa mga girls na lumalaban, magkaroon kayo ng sariling yung kumbaga tatak sa inyo. Yung tipong matalo man kayo, at least, di ba, gagayahin kayo. Halimbawa, katulad na lang nung kay Michelle D sa Miss Universe, ang dami kayong gumaya nung gown niya dahil na gustuhan. Kahit yung kay Krishnan Gravides, ang dami din gumaya nung gown Krishnan Gravides after niyang lumaban ng Miss Universe Philippines, di ba? So yun yung tipong magaling talaga yung team mo dahil nag-remark ka hindi lang sa bansa mo kundi sa buong mundo. Kapag ginaya mo na yan, parang wala na. Charot. Anyway, so naitawid naman yan ng bonggang-bongga at nag-runner up naman siya sa Miss Grand. So yan. Kaya congratulations na rin. Bongga. At ito ang mas bongga. Mama Sam.
CJ Opiasa, certified beauty maker talaga dahil ito na nga Mama Sam, after niyang mapanalo si Diamante sa competition, ngayon naman, isa na namang another international beauty queen na from Miss Grand Thailand. Ayan nga, so siya ang nag-training dito at ayun, nanalo ng Miss Grand. Well, ang masasabi ko kay CJ Opiasa, talagang ando doon kasi na maganda naman talaga yung galawan talaga. Pero hindi ibig sabihin nun na tinrain sila ni CJ Opiasa ay kaya sila nanalo sa international. Kaya sila nanalo sa mga pageant na sinalihan nila dahil sa pagsisikap ng kandidata. So naniniwala ako doon. Nakadagdag yung paghahanda na ibinigay sa kanila ni CJ. So yon, nakatulong. Pero hindi ibig sabihin nun, kasi mamaya may tinrain si CJ tapos hindi nanalo. So good luck and natutuwa ako dito. At ito lang yung patunay na talagang magaling magturo ng pasarela si CJ Opiasa. And then, sana sa mga beauty queen dyan, ano pang hinihintay ninyo? Paturo din kayo kay CJ. Di ba? So yun, so natuwa ako nang nalaman ko yun kasi syempre parang magandang ano to kay para promotion para kay CJ Opiasa dahil alam naman natin sa CJ Opiasa, ito yung pinagkakabuhayan ngayon, ang pagtuturo ng pasarela. And thanks God dahil yung mga tinuturuan niya ay nanalo. So yun. So sana marami pang magpaturo sa kanya ng bonggang-bongga. Ako naman from the beginning naman naniniwala na talaga ako kay CJ na magaling talaga siyang magturo. Pero guys, lagi nyo rin tandaan, kahit pa sabihin natin tinuruan siya ni CJ, kung hindi siya magsisikap para sa laban niya, baliwala pa din ang lahat na yon. Kaya sana i-credit din ninyo sa galing talaga nung kandidata. And then plus, nakadagdag dito si CJ Opiasa. So yon, ayun yung ibig ko sabihin. Kasi para sa akin, hindi lang naman to pasarela. Kailangan ma-complete package ka talaga. At makita talaga sa iyo yung galing. Oo, so yon. Kaya ako, naniniwala ako na ang bawat kandidata, kailangan talaga may pagsisikap ka sa sarili at saka maganda yung game plan mo. Dahil kung hindi, mawawala ka sa eksena. Charot! So yun. So congratulations kay CJ and congratulations syempre kay Diamante at kay Miss Grand Thailand sa pagtitiwala nila kay CJ Opiasa. Diba? So yun. And then para naman sa sumunod natin chika, Mama Sam, tapatan ni Tara Valencia at saka ni Miss Venezuela sa Miss Supranational. So, tingin mo Mama Sam, sino ang kakabog sa kanila? Si Miss Venezuela, dati na siyang lumaban sa Miss International sa pagkakaalam ko. So, medyo maganda sa profile niya yon kasi meron siyang background na, alam mo yon na talagang kakabog. Oo. Pero kasi, depende yon. Depende sa magiging eksena niya sa supranational. Pero nakakatakot kasi syempre, alam mo na may international experience na siya, international pageant experience. So, dapat talaga, maganda lang talaga si Tara Valencia sa ipapakita niya. Dahil naniniwala naman ako na kahit sabihin pa natin may experience na siya, kung si Tara Valencia ang magugustuhan at makaka-eksena ng bonggang-bongga, winner. So, dapat kailangan galingan lang talaga ni Tara sa kanyang mga, styling, pasarela, Q&A. Magaling namang maglakad si Tara Valencia, wala naman akong duda doon. Talagang kabogera talaga siya. At parang feeling ko, pinagandaan niya to ng todo-todo. At naniniwala ako na kaya niyang kabugin si Miss Venezuela. At yan yung abangan natin. Pero ikaw ang tatanungin ko, naniniwala ka ba na kayang kabugin ni Tara Valencia si Miss Venezuela sa Miss Supranational? So, yan. Comment below mo yan para alam ko kung ano yung sagot mo dyan. So, yan! Kaya good luck. Good luck. Diyos ko, nakakakaba. Nakakakaba na nakakatakot na, alam mo yon, nandoon ako na talagang nakaka-excite. Kasi syempre, di ba, parang, ay nako, tinding labanan yan, ang tinding bardagulan yan. So, yon. So, ito ang matinding bardagulan. Yana at Duana at Atisa Manalo. Pinagkaguluhan sa summer ng bonggang-bongga. Mama Sam, anong chika mo dito? Sila kaya ang mag-last two standing sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to? Well, ang masasabi ko,
talagang nandoon naman talaga tayo sa punto na malakas naman talaga si Sinuluan Laguna. Aminin naman natin yon na talagang iba talaga yung galing niya, iba yung palo niya sa kompetisyon, at naniniwala ako na kaya niyang manalo dito sa Miss Universe Philippines. Pero iba din kasi yung lakas talaga ni Atisa Manalo. Kumbaga, kaya niyang lagpasan yung lakas ni Sinuluan Laguna. Pero depende yon sa diskarte at magiging laro ni Atisa Manalo. Silang dalawa yung nakikita ko na isa sa mga tinitignan natin na pwedeng makasungkit ng corona dito sa Miss Universe Philippines. Pero depende pa din kasi depende yan sa laro nila. Lalo na kay Atisa Manalo, maraming hindi naniniwala. Nako, mananalo ba dyan si Atisa Manalo? Mukhang hindi naman. Pero nandoon ako sa part na diskarte ngayon ni Atisa Manalo, binigyan siya ng chance, depende na yun sa laro niya kung paano niya to ipapanalo. Pero kung tatanungin mo ako, naniniwala ka ba na mananalo si Atisa Manalo dito? Bakit naman hindi? Alam naman natin na may ino-offer naman talagang ganda, galing ang isang Atisa Manalo. So, yan. Kaya depende pa din talaga sa bawat laro nila. I hope na silang dalawa ang mag-last two standing, pero ikaw, ano bang tingin mo? Silang dalawa ba ang possible na mag-last two standing dito sa competition ng Miss Universe Philippines? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.